Dalawang reason lang kung bakit hindi ka pa kinukuha ng Lord. Number 1, kasi may pinapagawa pa siya sa'yo. Number 2, gusto ng Lord na manumbalik at magsisi ka. Hanggat hindi ka pa nagsisi, baka hindi ka pa kukunin. Pero, ito maganda. Nakikinig ba kayo? Lahat ng bagay may deadline. Hindi lahat ng bagay tayo masusunod. Na kung ano lang gusto natin, ito gusto ko, ito gagawin ko eh. Hindi ka nagtakda ng schedule. Hindi ka nagtatakda kung anong oras darating ang train. Meron schedule ang train, dapat sumunod ka sa tamang schedule. Sino dito nagtitrain? Pwede nyo bang tawagan? Wag muna kayong darating ha. Teka lang, kasi naliligo pa ako. Hintayin nyo na lang ako. Pagdating sa station, hintayin nyo lang ako. Pwede ba yun? Pag dumating yan, dumating yan. Pag wala ka, iwan ka niyan. Andiyan po ba? Naalala ko yung panahon ng time ni Noah. Sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, igawa mo ko ng arko. Sapagkat magpapadala ko ng malakas na ulan, gugunawin ko mundo. At that time, wala pang ulan eh. In the meantime, habang ginagawa ni Noah at saka yung pamilya niya yung barko, preach siya ng preach na mga tao manumbalik sa Diyos. Walang naniniwala. Kasi at that time, wala pang ulan. Anong sabi ng mga tao? Tingnan mo itong siraulong matandang to. Sabihin mo naman na babagsak ang tubig mula sa langit. Talaga nasira na ulok. Yan ang hirap ng mga tao nagbabasa ng mga Bible na yan eh. Nawawala sa katinuan. Walang naniniwala eh. Kasi at that time, wala pang ulan eh. Imagine mo, ang tagal na nagtiis ng Lord. Gano'ng katagal na ginawa ni Noah yung barko? 120 years! Ako hindi ko nakikita yung hirap ni Noah. Ang nakikita ko yung pagtitimpi ng Diyos. Kasi anytime pwede naman dumating ang paghukom, di ba? Pero hindi pa dumating. Kasi gusto pa ng Lord na makapagsisi mga tao. Araw-araw preach siya ng preach. Araw-araw tinatawag ang mga tao manambalik sa Lord. Binibigyan ng pagkakataon. Mga kapatid, buhay ka pa. Binubuhay ka pa ng Diyos sa gusto ng Diyos manumbalik ka. Pero tanda mo to, darating ang tay, magsasara ang daong. Amen? Di after 120 years sa buo yung daong. Ito na maganda, no? Sabi ng Panginoon, Noah, pumasok na kayo sa daong, dalhin mo pamilya mo. Di nakatayo na sila dun sa pintuan ng daong. Sabi ni Noah, last call na, last trip na. Magsasara na daw. Halika na, pumasok na kayo. Anong sabi ng mga tao? Ang ganda ng buhay. Sasabi mo, magtatapos na. Ang ganda ng buhay namin. Pagkatapos, sisirain mo ng mga ganyan-ganyan lang. Ayaw nila eh. Kasi, gusto pa nilang magano sa mga kalayawan nila. Puro karamdaman ka na nga, gusto pa rin kalayawan. Nagkawindang-windang na nga buhay mo, pamilya mo, dahil sa mga ganyan, gusto mo pa rin kalayawan? Tingnan mo, Diablo, no? Talaga napakamatindi. Ang galing mandaya, no? Ilang beses ka nang sinagip ng Diyos, sasabihin mo, okay lang ang buhay. Na, binibigyan ka ng Diyos sa mabuhay pa para manumbalik ka sa Kanya. Andiyan po ba kayo? Kasi ang dami mga tao binibigyan ng karamdaman ng Diyos para maalala niya na mayroon Diyos. Nilalapit tayo ng Diyos. Alam niyo mga karamdaman, problema na yan, paraan ng Diyos yan para tapikin ka sapagkat mahal ka pa ng Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Sabi nga ni Apostol Pablo, bakit mo hinahamak ang kalooban at ang mercy ng Panginoon na sa pamamagitan nito, inaakay ka niya sa pagsisisi. Eto na. Nagsara po yung daong. Nakikinig ba kayo? Mga kapatid, anumang bagay na sinara ng Diyos, walang taong pwedeng magbukas. Di sarado na, di mga tao, okay lang, dindidiwang, nagpa-party pa eh. Pagkatapos nagsimula ng umulan.
Aba, nung umulan, tuwa sila. For the first time, umulan. Nagtatampiso pa yung Noah, ito na yung ulan mo. Aba, ganda pala, no? Ito na yung ulan. Tuwan-tuwa sila sa ulan eh. Kasi first time nakaramdam ng ulan eh. Ang problema, hindi humihinto. Lalong lumalakas ang ulan. Eh mamaya-maya, bumabaha na, kinabahan na sila. Nako, ito na yata yung sinasabi ni Noah. Tara, kit na tayo doon, pasok na tayo. Lumalakas na yung ulan. Alam mo yung ginawa ng mga tao? Nagkatukan doon sa pinto. Noah! Kapare! Magkumpare tayo, buksan mo. Yan ang mahirap no? Ang tagal na nawagan. Nung nakasara na, bigla naging kumpare. Anong sabi ng isa? Ninong! Inaanak mo ko! Buksan mo pinto! Biglang nagkaroon ng inaanak si Noah. Andiyan ba kayo? Yan ang mahirap Ang tagal na nawagan, ang tagal ng pagkakataon, hindi mo pinakinggan, ngayong sarado na, saka ka nagkakakatok dyan. Hello? Wala na, sarado na eh. There is a timetable for everything. Sabi ng Lord, I will work today and tomorrow and on the third day, I will finish my goal. There is a goal that we have to fulfill. Pag natapos ng schedule, tapos na po. Hindi tayo nagtatakda eh. So, ano po nangyari? Bumuka yung lupa, sumambulat ang napakalakas na tubig. Yung mga canopy sa impapawid, nagbukaan lahat, bumagsakan, napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, walang bundok na hindi naapawan. Lahat ng buhay namatay. They were all wiped out at that antediluvian flood. Everybody, everything died. Wala pong natira except doon sa wala na nakapasok sa daong. Makinig kayo mga kapatid. In the New Testament, hindi na po ulitin ng Lord ang baha. Hindi na po mangyayarin. Praise God, amen? Yay! Wala na pang baha. Pero meron pong apoy. Wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. At kahit anong daong puntahan natin, wala pong pwedeng makatago sa apoy. Pero meron daong na pag sa kanya tayo pumasok at sumilong, maliligtas po tayo. Alam niyo po kung anong daong in the New Testament? Ang daong ay walang iba kundi si Jesus Christ. Go back to Jesus Christ. Surrender your life to the Lord. He is the only ark that can save you.